7:50 ng umaga. Dito tayo sa dating pwesto nung bahay namin, mga kapatid. Ito. Tanim namin yung mandarin na yan. Ang daming bunga. Pero maliliit pa. Sa taas yung bunga niya. Zoom natin, mga kapatid. Kita natin yung bunga. Diba? Avocado na yung kabila. Ang dami ding bunga ng avocado. Balik natin halali. Sapa ito, mga kapatid. Kita ko na sa inyo ito noon. Oh. Diba? Yung avocado, okay. Ang dami bunga. Sana hindi masira. Para may mayroon akong ibiyahe. Diba? Parang maliliit. Tapos na silang magtanim dito. Ayan. Yung bahay namin nun. Diyan. Kapos yung bahay namin nun. Dito yung una bahay namin. Tapos linipat ko doon. Tapos dito. Magulo. Magulo dito. Dito nga ako pinasok ng mga sundalo, mga kapatid. Yung mga tagapag anong tawag nila doon? Sarili nila. Tagapamayapa. Pero ginulo nila yung buhay ko dito, mga kapatid. Dito. Tuturo ko sa inyo kung saan nila ako pinaupo dito. Mga kapatid. Dito. Tanda ko itong batong na to ito. Dito. Itong pwestong ito, mga kapatid. Dito. Dito nila ako pinaupo. Pinayo ko. Dito man. Dito. Ito, eksakto. Bato yan. Aninawang ko yan. Dito nila ako pinayo ko. Ay, nako. Wala naman silang napatunayan doon sa binibintang nila sa akin. Kung ano nung pananakot ang ginawa nila sa akin, mga kapatid. Puro sama ng loob ang naranasan ko dito sa lugar na dito sa bahay na to. Kaya umalis ako, bininta ko. Ito, nabili ko ito noon. Ito sa biyanan ko to. Ito. Binili sa may avocado na. Yan, ganito sa may nairas na. Yan. Kaya yan, tanim namin yan. Dahil bunga. Tatlo yan, yung mandarin na yan. Yan, tatlo yan, magkakatabihan yan. So, ewan ko namatay atin, dalawa. Bihira na ako punta rito. Diyan, sa kabila ng manggang yan, diyan ang bahay ng biyanang ko. Ay, ramdam ko na, parang itinataboy ako ng ama. Huwag akong tumira dito sa lugar na dito. Sa lupang ito. Kaya yan, nakiusap ako doon sa isang pinsanin ng misis ko dyan. Sa lupa na kinatatayon ngayon ng bahay namin. Binigyan naman niya ako. At hanggang ngayon, wala pang pasulatan yung lupa na yun, mga kapatid. Nabili namin. Yung pinagbintahan ko nito, lupa na to. Yun yung ibininta ko ron. Binalik ko doon. Ay, buhay, mga kapatid.
Tapos nung nandun ako, maliliit pa mga anak ko nung nandito eh. Nandito kami. Maliliit pa. Yung panganay ko eh, ah, grade 1 pa lang ata no, hindi pa, hindi pa nag-grade 1, maliliit pa sila. Doon pala sila nag-grade 1 sa bahay namin. Nakaka kakaasar isipin mga ginagawa sa atin ng ating kapwa-tao, lalo na pag sila ay may mga tungkulin, mga malalakas, nasa kanila ang karapatan na pwersahin ka anumang oras. Mga kapatid, paratangan ka ng mga masama sa kanila nang lulusob, nananakot ng mga wala namang sapat na basihan. Yan ang problema sa kanila. Nung lumipat ka ako doon, yan, ibang mga grupo naman ang lumapit sa akin doon. Doon na nga nila ako ginapos mga kapatid. Ano-anong bintang din ang binitawan nilang mga salita sa akin. Pinagbibintangan ako na ako daw ay supporter ng mga sundalo. Di ba? Agad mo mga nangyaring yun sa akin dito. Samantalang sila nga itong nakikituloy lang sa amin. Yun yung masama sa kanila. Pupunta sila. Lalapit ka. Kayo man nakikinig sa inyo. Yung mga kasamahan mo nang gapos sa akin. Mga kaliwa. Kung nakikinig kayo, mahiya naman kayo. Pupunta kayo sa isang lugar, manggugulo. Tahimik. Itong barangay namin, ginulo ninyo. Diba? Kaya, dala-dala nyo sa sa bayan, na bawat puntahan ninyong bayan, kaguluhan. Diba? Katahimik ng pamumuhay namin dito, ginulo ninyo. Nako. Kayo na nga nakikituloy, kayo pa ang matapang. Yan ang pinakamasakit sa mga tao. Palabintangin, mga mangbibintang ng mga wala namang sapat na batayan. At takutin yung kanilang mga kapwa kung sila'y malalakas. Yan, ganyan ang tao mga kapatid. Sabi nilang harassment daw ang tawag doon. Dadaanin ka sa dahas, dadaanin ka sa lakas. Ay, nako. Tama yung sinabi sa Biblia na walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Alam niyo yun? Kung nagbabasa kayo ng Biblia, mababasa niyo yun mga kapatid. Siyempre, ikaw, na magbabasa ng ganun, mahihiya ka sa sarili mo. Pero mo nakasulat, walang gumagawa ng mabuti, ibig sabihin, ikaw na bumabasa, kadamay ka ron. Ay, hanapin mo. Nandun din sa Biblia, paano ka maging mabuti, mga kapatid. Nandun din ang dapat gawin para maging mabuti ka. Kaya pala sinabi sa banal na kasulatan na walang gumagawa ng mabuti dahil walang sumusunod sa 10 utos, mga kapatid. Yan ang totoo. Salamat sa pakikinig at panunood, mga kapatid.